na tunay na ang tunay na ang kayamanan natin ay hindi talaga natin madadala sa langit. Okay. Kaya ang sabi po dito, kahangalan o magtiwala sa kayamanan. Hindi lamang po sa kayamanan, kundi sa karangalan, sa lakas, sa pag-aaral, o kung ano man ang meron ka, kailangan hindi tayo nagtitiwala sa mga ganon. Hindi sa mga bagay sa mundo ito, kundi ang pagtiwalaan natin na sabi sa Proverbs 3:5 ay sa Diyos tayo magtiwala o magtiwala ng buong puso at lubusan at huwag tayong manalangin sa ating sarili sa kayamanan. Okay, maliwanag na sinasabi dito na ang kayamanan, sabi doon ang kayamanan ay hindi sa pwedeng dalhin o pamasabi nga ni Tita Susan, ay hindi siya pwedeng gawing pamasahe papunta sa langit. Okay? Hindi siya pwedeng pambayad sa ating mga kasalanan. Kaya sabi po doon, ang kayamanan ay hindi dapat ginagawa, hindi sinasamba, hindi pinagtitiwalaan, kundi ang kayamanan ay ginagamit para sa pagliligtas sa mga kaluluwa. Ang kayamanan ay binigay ng Diyos para tayo mag-enjoy sa ating buhay habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Ginagamit para sa kanyang kaluwalhatian. Ang sabi dito, hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa aking paligid. Sa aking paligid. Kaya sabi dito, siya isang inawit ito ng punong mga awit. Awit na katha ni Cora, siya isang pinakapunong tari. Kaya sabi doon, hindi siya natatakot sa panahon ng panganib. Okay, kaya siya hindi natatakot kasi siya may pagtitiwala sa Diyos. Okay, makikita natin dito na siya nagtitiwala sa Diyos, hindi sa kayamanan. Kasi kung sa kayamanan tayo nagtitiwala, hindi sa Diyos, siyempre maraming kabalisaan. Marami tayong iniisip kung paano natin mag-iingatan ng ating kayamanan. Kasi nga may magnanakaw sa mundo nito, may mga ngupit, may mga, sabi nga sa Mateo, dito sa mundo, dito sa lupa, merong insekto, may tanga. May tanga sa mundo ito, may mga insekto, may mga kalawang na ninira sa, halimbawa, may ginto ka, mayroon kang pila, yung kakalawangin yan, o barya, kinakalawang yan. Pera, yan ay nagagato, ay nalumulutong, nasisira, nasusunog. Okay, ang sabi po dito, huwag tayo magtitiwala sa kayamanan. Okay, simple lang po itinuturo sa atin ng Diyos dito, tayo po ay magtiwala sa Diyos. Sa Diyos po tayo magtiwala. Kasi ang sabi po dito, kasi hindi naman po nakapagbigay ng kasiyahan o kaligayahan ng pera, ang kayamanan. Yan ang po ay pansamantalang kasiyahan. Pansamantalang kasiyahan ng ating katawan. Pambili ng mga kung ano-ano, yan lang ang may bibigay niya, pansamantala. Kasi nga sabi ng salita ng Diyos, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang salita ay mananatili magpakailan-kailan pa. Mga kapatid, mga minamahal, huwag natin masyadong pahalagaan ang mga bagay sa mundong ito. Katulad ng paulit-ulit na tinuturo ng ating lingkod ng Diyos, natin pastor, maging nanay nini, o kung naman ngaral, huwag nating bigyang mas lalong higit na pagpapahalaga ang mga bagay sa mundong ito. Kundi ang Diyos ang ating bigyang pagpapahalaga. Ang Diyos ang ating, sa Diyos tayo magtiwala. Sa Diyos tayo magbigay ng buhay. Sa Diyos tayo magbigay ng buong buhay. Hindi dapat tayo nagpapakapagod sa mga bagay sa mundong ito. Magpakapagod tayo sa Panginoon. Katulad ng ginagawa natin, hindi naman ito tradisyon lamang. Hindi naman ito gaya-gaya lamang sa iba. Ginagawa natin ito dahil tayo ay sumusunod sa Diyos. Dahil ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Ginagawa natin itong pagsambang ito. Ang bagyo hindi hadlang para mapigilan ang gawain ng Panginoon. Kahit may madalas, pero hindi naman hinakayanan Diyos na madalas tayo. Dahil tayo nasa pag-iingat ng Panginoon. Sabi nga ng kanyang salita, ang lahat ay titiwala sa kanya, sa Diyos, ay hindi pinababayaan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sulat yun ni awit yun ni Hari David. Sa awit chapter 7 verse 20. Kaya sabi po doon, ang tinuturo sa atin ng Diyos dito, magtiwala tayo sa Kanya. Huwag natin pagtiwalaan yung mga bagay na ating nakikita. Ang sabi nga ay madaya ang nakikita, madaya ang naririnig, madaya ang naamoy, madaya ang nararamdaman, madaya ang nalalasahan, madaya ang lahat sa mundong ito yung ating nakikita, madaya ang lahat niya. Sa Diyos tayo tumingin. Sabi ng salita ng Diyos, let us focus unto Jesus. Mag-focus palagi tayo sa Diyos. Mag-focus tayo. Doon natin ibigay ang ating pagtitiwala.
Kapag nag-focus tayo sa ating nakikita, katulad nga kanina, natawa ko sinabi, pagpapasalamat din namin sa inyo, kung nakapagpustahan yung kanyang kapatid, sabi hindi din matutuloy, nandun yung pagtitiwala, tama po yun. Yung pagtitiwala mo sa Diyos na hindi mapipigilan yung gawain ng Panginoon. Kahit umulan man, kahit bumagyo man, o uminit ng sobrang init, hindi mapipigilan ang gawain ng Panginoon. Kasi gawain niya yan. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang tinatag dito, yung simbahan hindi pababayaan. Hindi niya hayaan na mapatigil yung gawain niya. Kasi ang pinasimulan ng Diyos at lugar na ito ay kanyang tatapusin hanggang sa muling pagparito niya. Yun ang kanyang pangako, yun ang kanyang salita sa simbahan ito. Kaya mga kapatid, ang sabi doon, magtiwala tayo sa Kanya. Kasi kapag nagtiwala tayo sa Kanya, mawawala yung takot sa panahon ng panganib. Okay? Katulad nito, siyempre, mapanganib at delikado talaga ang maglakad kasi madulas talaga, maputik talaga. Yung sasakyan, siyempre, dahil matalino ang anak ng Diyos, ang karunungan ng Diyos ay nasa anak ng Diyos, nasa atin, ng mga anak ng Diyos, siyempre, iniwan yung sasakyan kasi nga, delikado talaga. Kaya naglakad, okay? Naglakad pero hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. Nandun yung pagsama ng Panginoon. Okay, mga minamahal mga kapatid, talagang doon nakikita ng Diyos, talaga tayo nakitiwala sa Kanya. Okay, kung nagtiwala tayo, kung naniwala ko po na Laisones, sinabi po ng inyong kapatid na talagang hindi po matutuloy, ay talaga naman. Di ba? Talagang, doon po makikita na wala po yung pagtitiwala natin sa Diyos. Okay, doon natin makikita na talagang kapag pinanindigan natin, pinanghawakan natin yung salita po ng Diyos. Okay? Sabi doon, tayo po ay talagang magtatagumpay. Okay, magtatagumpay tayo. At sabi po doon, kahit pa naglipa na ang kaaway sa paligid, siyempre marami pong mga kaaway sa ating paligid. Okay, mga minamahal mga kapatid, naniniwala po ko lahat tayo nakakaranas. Di ba? Marami pong kaaway sa ating paligid. Maging ating kamag-anak, kapatid, magulang, o kung sino mga kaibigan o mga kapitbahay, ginagamit si Satanas para tayo ay dayain.